Ito po, ito yung ginagawa ko pag umaga. Nagpe-prepare ako ng baon. Ito na po ang ating hapunan ngayon. Ito yung sa akin naman. Itong karage. Bale, may share nga pala ako sa inyo dito guys about potato chips dito sa Japan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po, magpe-prepare na ako ng babaonin ko para po sa work ko. So, last day na po natin sa work ngayon dahil Friday na po ngayon at bukas po Sabado na. So, day off na naman po natin. Ito nga po pala yung, yung ulam natin ngayong breakfast at babaonin natin sa work. Itong naiwan naming karage na binili ni Rika Chang nung kahapon. So, ito po, lalagyan ko na ng kanin guys. Konti lang lalagay kong kanin muna. Kasi nga, alam niyo naman po na nagda-diet na rin ako. At ayun po, si Rika Chang nga po nauna nang lumabas dito kanina. Kasi nga pumunta siya ng driving license center. At hindi siya pumasok sa work ngayon dahil matagal niya na pong pinagpaalam yun na na magte-take siya ng exam para sa driver's license dito sa Japan. Ito po, ito yung ginagawa ko pag umaga. Nagpe-prepare ako ng baon, syempre. Babaonin natin pagkain, tsaka yung suotin nating damit para sa trabaho. Tapos ito, kuha na rin tayo ng manok. Siguro 4 na piraso muna. Para meron tayong ulam ngayon. Ayan. Mas masarap sana ito pag may sabaw. Tcharam! Ito na yung baon natin. Ayan. Tapos dito ko po nilalagay sa sa lunchbox. Ayun, nakikita nyo naman po na na sira na rin to. Kaya pag may time tayo, bibili ulit tayo ng lunchbox. Ito, meron na tayo nalagyan ng tubig. Kulang na lang is yung kutsara. And syempre, t-shirt. Kumuha na ako para sa trabaho natin. Kasi nga doble ito yung pang loob ko pag nagsusuot ng uniform. Dito ko na lang ilalagay sa bag. Plus yung baonan ko rin para isahan na po. Eto. And of course, kape. Ayan. May naiwan pa namang kape dito na ilang piraso. Ubusin muna natin to. Saka natin iinom yung iinomin yung coffee ko. Ayan. 3-in-1 po itong kape. Ito, ba't na tubig. Hirap lang kasi ganito. Sumasakit yung likod natin pag nakayuko Kasi mababa lang itong mesa natin. And okay na po ito. At dahil na-prepare ko na po yung baon ko tsaka yung damit ko na pang work. Kakain na po tayo ng breakfast. So bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Ito po, maglalagay na ako ng Milano sisi sa mukha natin. Tsaka tapos ko lang po kasi maglagay ng sunscreen sa bandang braso ko. Kasi nga po, mamayang tanghali, iinit na naman. And weather check muna tayo, 18 degrees Celsius po ngayon. At pagdating mamayang tanghali, nakikita nyo dyan na aabot ng 28 degrees Celsius. So halos magti-30 na naman. Kasi nga magsa-summer na. Kaya nakakapagtataka ang aga na uminit po dito ngayon. Alis na po ako ng bahay ngayon. Time check, 7:30 na ng umaga. At ito, magbabike na po ako. Habang may oras pa tayo. Kasi nga 10 minutes lang yung layo mula dito sa bahay namin hanggang sa company. And ito na po, pasok na po tayo at samahan nyo na po ako. Tara. Kaka-out ko lang po sa trabaho ngayon. Time check muna po tayo. 7:15 na ng gabi. And good news nga po tuloy-tuloy pa din po yung overtime natin hanggang ngayon. Sobrang busy pa din po sa amin ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa din yung overtime namin. But anyways, dadaan muna ako ng convenience store at bibili lang muna ako ng beer dahil Friday po ngayon. At syempre iinom tayo bago tayo matulog.
Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at kanina nga dumaan ako ng Family Mart para bumili ng potato chips. Kakainin natin mamayang mga midnight snack siguro. Ayan. Bali, dalawa po yung potato chips na nabili ko. At mamaya nga pala guys, i-share ko sa inyo yung kwento nito mamaya. Yung update tungkol dito sa Calbee na potato chips. Eh, syempre bumili na rin ako ng isang lata ng beer. Bali, nilagay ko na siya sa freezer muna para lumamig. Ayan. Siya na yung mag-order ng pagkain namin. Thank you, baby. Kain. Pagod na rin kasi siya eh. Layo pa ng pinuntahan niya kanina na driving license center. Kumusta? Mula 6 a.m. 6 a.m. Tapos oras ka na nakauwi? 5 na ata? 5:30. Buong araw ka na sa labas, no? Hindi, after kasi nag-kusin doon ako. Ay, medical nyo na. Hapon. Yan, nagpa-medical siya kanina. Diretso ko na. Para sa para hindi masayang yung oras. Isang Isang paguran na. Ito na po ang ating hapunan ngayon. Ayan, bumili po si Rika Chang ng karage. At ito po yung yung pagkain niya ngayon. Itong beef gyudong. Tapos bumili rin kami ng udong. Bali yung udong nito may sabaw na dito yan sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito yung sa akin naman. Itong karage with spicy chili. Mas masarap to pag hinahalo natin dyan. Ayan. Ayan, may kasama pa tayong green onion at negi. Tsaka itlog para kay Rika Chang sa kanyang gyudong. So, ito nga po yung udong natin. Ayan. Yung sabaw niya dito, nasa ilalim pa eh. Bubuksan lang natin para ipakita ko sa inyo. So, ito pa yung yung noodles niya na udong. Tapos yung sabaw niya andito sa loob. Hindi ko na po ipapakita, baka matapon po guys. At ito, ilalagay natin siya dito sa sabaw habang mainit pa. And dahil wala pong binigay na chopstick sa amin, magkukutsara na lang po tayo at tinidor. Ito, buksan na po natin. Ito kasi madalas na in-order namin sa Nakau restaurant, Nakau. Yan. Bali nag-take out na lang po kami at hindi na rin kami makalabas dahil dahil pagod na rin kami. Ito po, nilalagyan ko lang chili tong karage natin. Or tawagin natin itong spicy karage dong. Ayan. Look at this guys. Ayan. May sili na siya. Kunin pa natin para hindi sayang. Ayan. Bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Ayan na po yung pagkain ni Rika Chang. Yeah. So, yung... Malasado kasi itlog yan, no? Mas masarap sana pag hilaw yan, eh. Oh, Ayan. may times na hilaw yung binibili ko. May times na Hindi, ayan. Ayan. Tapos haluin niya lang. halo. Sorry guys, wala kaming chopstick ngayon. Kaya nga, Hindi sila nagbigay. gusto ko pa naman yung powder, yung spice. Pampaanghang din. Paborito ko yun eh. Negi. Tapos yan, may negi na. Lagyan ko to. Okay. Ayan, ginagyan niya na sa may udong. Yan yung udong namin na may sabaw na. Ayan, konti lang yung sabaw niya. Eto, tikpan muna natin itong udong. Sarap. Tapos yung sabaw. Ito na, tikman na natin yung spicy karage natin na may chili. Siyempre spicy. Sarap. Manok pa lang, crispy na. Grabe. Kain pa tayo guys. Paborito niyang gyudong eh. Sarap. Sarap. Tapasayo kasi sarap eh. Isa pa daw. Ano yan? Parang sotanghon. Yung pahaba. Parang may sotanghon na maliit. Para siyang men, no? Ano? Ayun, meron. Ayan. Nakasama siya. Kain lang po si Rika Chang. Thank you, nalibre na naman ako. Ako nga lagi mag-deliver. Sarap yan guys. Yung chili niya, chili niya may halong bawang na na toasted na garlic. Hindi lang siya sili. Kaya nasama yung lasa. Kaya nagustuhan ko siya.
bago po tayo matulog, syempre iinom muna tayo ng beer at mag-movie marathon muna tayo. Ayan. Hiniram ko muna itong iPad ni Rika Chang para may mapanood tayo dito sa may Netflix. So ito nga, medyo natagalan to sa freezer. Ngayon ko lang nailabas. So tignan natin kung nagyayelo nga ba. At okay lang to, wala naman kasi tayong pasok bukas kaya pwede tayong uminom ng beer. Ito, Kampai Otsukaresama desu. May ice na siya nakasama, pero konti pa lang. Siyempre, hindi talaga mawawala sa beer ang ating tanpuluts, itong potato chips. Bale, may share nga pala ako sa inyo dito guys about potato chips dito sa Japan. At napanood ko lang ito sa balita nung kahapon lang or nung isang araw. Alam nyo po ba itong Calbee na potato chips? Ang Calbee nga pala ay isa siyang pangalan ng company na nagpo-produce ng potato chips nito. Ito, iba't ibang mga flavors yan. Ayan, meron tayong consomme, tsaka salt flavor. At napanood ko nga po pala sa balita na ang packaging ng potato chips na ito ay magiging black and white na lang daw po ito. Mangyayari daw ito after 2 weeks, siguro by 3rd week or last week ng May. Ang mangyayari sa packaging niyan ay magiging black and white na lang po ito. Ito po yung sample niya guys. Ganyan po yung magiging packaging ng potato chips natin na Calbee. Sa kadahilanan na rin po na magkakaroon po ng ink shortage or kakulangan sa tinta na nagpiprint po dito sa plastic na to, yung may mga ganyang sulat-sulat po magkakaroon ng problema dyan. Dahil na rin po yan sa tension na nangyayari sa Middle East, hanggang ngayon meron pa din po. Kahit sabihin po natin na marami pong nakaimbak na mga langis dito sa Japan, hindi pa din po sapat ito para sa NAFTA. Ayun din po yung magiging dahilan kung bakit magiging black and white po itong potato chips dahil dahil magkakaroon din po ng NAFTA shortage. So, ang NAFTA nga pala, ang ibig sabihin niyan ay isa po siyang distilled na nanggagaling sa crude oil. At ginagamit po ito para sa pagmamanufacture ng mga plastics tulad po nito. Itong packaging nito. Kaya dito po sa Japan guys, importante po talaga yung NAFTA. Dahil maraming chemicals or manufacturing companies ang gumagamit nito. Tulad po ng paggawa ng plastic products at industrial materials. Kaya hindi lang po Japan at Pilipinas ang apektado dito, kundi buong mundo po apektado dahil sa tension na nangyayari sa Middle East. Kaya sana guys, ipagdasal po natin na matapos na ang lahat ng ito at matigil na ang kaguluhan dito sa mundo. Dahil sobrang hirap po niyan guys. Talagang apektado po tayong lahat. Kasi marami pong mga tao na magsasuffer. Spread love and pray for peace. Anyways, ito na lang muna po kakainin ko guys. Itong yellow na potato chips na consomme flavor. At si Rika Chang po, yung orange na lang yung kakainin niya siguro bukas. Kasi patulog na rin siya. Kakatapos lang kasi ng D-group niya kanina. Bali 2 hours silang nag-usap ng sister niya. Medyo tutunawin ko lang muna itong beer kasi nga may naipon ng ice dito sa loob. Nakalimutan kong ilabas kanina. Ayan, pagka inamoy ko, ang bango naman siya. Bango ng consomme. Ito yung potato chips. Sarap din ito Sarap guys. Ito. First time lang ito sa panlasa ko, itong potato chips na to. Kasi kadalasan po nang binibili ko itong orange. Ito. Kaya sa susunod na bibili ako, itong yellow na po. Nagustuhan ko po ito. Talagang sobrang crispy ng potato chips nila dito. Kaya napansin ko rin nung bumili ako ng potato chips kanina, medyo mataas na rin po yung presyo. Alam nyo naman po yung dahilan. Kaya pati po ako nung nabasa ko or napanood ko itong balita na to tungkol dito, medyo nagulat din ako na gagawing black and white na lang itong packaging niya. Pero in fairness, ang sarap nitong flavor na to, na consomme. Hindi sakto yung lasa niya, hindi siya sobrang alat. Kasi itong yung orange medyo maalat kasi. Salt flavor or sabihin nating usushio aji. Ayan yung flavor niya, usushio. Shio is salt, ang ibig sabihin niya sa Nihongo.